Narito tayo ngayon sa Cagsawa Ruins sa Mount Mayon Park Road sa Albay. Ang lugar na ito ay isang simbolo ng matibay na diwa ng mga Pilipino sa harap ng kalamidad. Alam mo ba na ang Cagsawa Ruins ay dating simbahan na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Mayon noong 1814? Ang mga ruins ng Cagsawa ay mga labi ng simbahan na napinsala ng pagputok ng Bulkang Mayon noong 1814. Matatagpuan ito sa Albay, Bicol Region. Daan papuntang parke ng Bundok Mayon ay isang kahangahang ruta na nagdudulot sa mga bisita sa kagandahan ng Bulkang Mayon at mga paligid nitong tanawin. Ito ay matatagpuan sa Albay, Bicol Region. Samahan niyo ako sa paglalakbay patungo sa Barcelona Sorsogon Ruins. Ang lugar na ito ay mayaman sa kasaysayan at nagtatago ng mga kwento ng nakaraan. Sa pamamagitan ng pagpunta dito, mas mapag-aaralan natin ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating kultura at nakaraan. Mga ruins sa Barcelona Sorsogon. Ang mga labi na simbang barok na dating tinatawag na Nuestra Señora de la Portia na nasira din ang pagputok ng Bulkang Mayon noong 1814. Tatagpuan nito sa Sorsogon, Bicol Region. Sa St. Joseph Parish Church sa Barcelona, Sorsogon, makikita natin ang kahalagahan ng arkitektura sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang simbahan na ito ay patunay ng pananampalataya at pagiging matibay ng ating mga ninuno sa harap ng mga pagsubok. Isang simbahang Katoliko Romano na makikita sa lungsod ng Barcelona, Sorsogon. Isa itong makasaysayang gusali na nagpapakita ng arkitekturang Espanyol. Ano? Garrison? Dito, tayo sa Paroko. Anong ganda rin na saging. So ito daw, meron daw tani, dating garrison daw to. Ng mga Kastila. Ayan, nandito pa sa Barcelona, Sorsogon. So ito, meron daw tunnel yan, papunta doon sa simbahan, sa kabila. Diba, no? Amazing! Dito sa Port of Matlock, kikita natin ang kahalagahan ng turismo sa pagtunlad ng ekonomiya ng isang lugar. Port na ito ay isang pangunahing daungan para sa mga biyahero patungo sa mga magagandang lugar ng Pilipinas. Ang pangunahing pantalan sa bayan ng Matnog, Sorsogon, kung saan naglilingkod ito bilang daungan para sa mga biyahero papunta o palabas ng Samar o Southern Luzon. At ito na nga mga kabiyahe, nandito na tayo ngayon sa Santa Clara Shipping, isang kumpanya ng pagpapadala ng kargamento at pasahero sa pagitan ng mga isla sa Pilipinas, partikular sa Visayas at Mindanao. Ang Santa Clara Shipping ay hindi lamang isang ordinaryong bangka. Ito rin ay simbolo ng konektado at pagkakaisa ng mga Pilipino sa iba't ibang isla ng ating bansa. Hey, what's up guys? We're here at Samar at kakain muna kami ng breakfast dito sa LJ Restaurant. At nagpagasta kami doon sa FC Fuel dito sa may Katbalogan. Ano meron? Ito yung mga pagkain nila. Available. Pero may napansin ako dito. Vegetables. At saka Shanghia. Wow! At meron din silang Leo's Motor Shop, spare parts. Katabi ng kanilang kainan. Diba? Ayos na ayos dito. May kulang ka. Dito ka lang pumunta. Kompleto na. Katbalogan! Guys, kung gusto nyo dito sa may Calbayog, merong gas station doon. Tapos ito yung spare parts. Umaga-umaga bukas na po sila. Tapos kainan sa tabi. At pumasok na yung sexy nilang waitress. Wow! Ayan. So guys, masarap kumain dito pare. Tayo sa lugar na mga magaganda, Gandara. Sa Gandara Welcome Park, nadarama natin ang mainit na pagtanggap ng mga lokal sa kanilang lugar. Ang Maharlika Highway ay hindi lamang isang kalsada. Ito rin ay daan patungo sa masayang paglalakbay at patuklas ng mga bagong destinasyon. Guys, nandito na tayo ngayon sa San Juanico Bridge at ito, papasok tayo dito. So, napakaganda ng view dito. San Juanico Bridge, connecting Samar and Leyte. Ang San Juanico Bridge ay hindi lang isang tulay. Ito rin ay nagdudugtong sa dalawang magandang lugar ng Samar at Leyte.
Isang patunay ito ng pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang San Juanico Bridge ay isang simbolo ng kahusayan at kagandahan sa Pilipinas. Ito ay isang tulay na nag-uugnay sa dalawang pulo ng Samar at Leyte sa rehiyon ng Kabisayaan. Matatagpuan ito sa Silangang Visayas at kilala bilang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na may habang 2.16 kilometro. Ang konstruksyon ng San Juanico Bridge ay nagsimula noong 1969 sa ilalim ng pamumuno ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ay natapos at binuksan noong 1973. Ang disenyo nito ay nakabatay sa arkitekturang Espanyol na nagbibigay sa tulay ng kanyang kahangahangang estetika. Ang San Juanico Bridge ay mayroong mga poste na ginawa mula sa arkong bato na nagbibigay sa kanya ng kakaibang ganda at kasaysayan. Sa pang-araw-araw na buhay, ang tulay ay nagsisilbing pangunahing ruta para sa transportasyon ng mga sasakyan at mga produkto mula sa Samar papunta sa Leyte at vice versa. Ito rin ay isang tanyag na atraksyon sa mga turista na dumadalaw upang makita ang kahangahangang tanawin at kumuha ng mga larawan sa iconic na estruktura. Ang San Juanico Bridge ay hindi lamang isang likas na katangi-tanging gawaing inhenyeriya, kundi isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ipinapakita nito ang galing ng mga Pilipino sa pagbuo ng mga infrastruktura na nag-uugnay sa mga komunidad at nagtataguyod ng pag-unlad sa bansa. Kami sa San Juanico Bridge at ito po ang unang tindahan sa kanto kay Tita. Ito yung San Juanico Bridge, JT, palipad ng drone. Sa Tacloban Welcome Arc, nakakaramdam tayo ng excitement at anticipation sa pagpasok sa isang lugar na puno ng kasaysayan at kultura. Chill-chill muna tayo dyan, guys, sa pamamagitan ng Coffee Bean Americano. Pa-ice cream lang muna tayo si JT. Chill-chill tayo, dito tayo sa Tacloban. Hey Marcy, shoutout! Scene shoutout! Yo, what's up? Dito na kami sa MacArthur's Landing. At ngayon, nandito tayo sa mismong site kung saan nagkaroon ng I shall return si MacArthur. Ang MacArthur Leyte Landing Memorial National Park ay isang lugar sa Palo, Leyte na nagbibigay pugay sa makasaysayang pagtatangka ni General Douglas MacArthur na makabalik sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Kilala ito bilang lugar na pagtatangka ng pagsalakay noong Oktubre 20, 1944. Kung saan bumalik si MacArthur sa mga lupain ng Leyte at naging simula ng pagpapalaya sa Pilipinas mula sa pananakop ng Hapon. Ang Memorial Park na ito ay tinatag upang gunitain ang mga mahalagang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. Mayroon itong mga rebulto, mga plakang nakaukit ng mga pangyayari at iba't ibang atraksyon na nagpapakita ng mga pangyayari sa Leyte Landing. Isa itong lugar kung saan maaaring magdaos ng seremonya at pag-alala para sa mga veterano at mga nagsakripisyo noong panahon ng digmaan. Sa next destination at naghahabol kami sa oras. Lagi na lang. Tala namin yung motor namin, iwan namin kay Kuya. Maraming salamat sa pag-join sa ating biyahe ngayong araw. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-share ang ating vlog para mas marami pa tayong mapuntahan at mapag-aralan. Huwag kalimutan mag-follow sa aming Facebook channel at YouTube channel para sa mas marami pang mga biyahe at kaalaman hanggang sa susunod na biyahe ni Wawi.